Sa isang baryo ng San Bernardo, may isang payak na tahanan na yari sa pinagtagpi-tagping pawid at kahoy. Doon nakatira si Isay, isang 14 na taong gulang na dalagita, ulila na sa ama't ina. Simula pagkabata, puto at kutsinta na ang laman ng kanyang bayong sa tuwing sumasampa siya sa jeep o naglalakad sa initan para lamang makabenta sa palengke. Si Isay ay kilala sa palengke bilang ang batang puto-kutsinta, mahiyain, payat at laging may lukot na apron sa bewang. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang landslide 2 taon na ang nakalilipas. Walang naiwan kundi isang lumang bahay at ang resipe ng putot kutsinta mula sa kanyang ina. Matapos ang trahedya, kinupkop siya ng kanyang tiyang si Maring at ng asawa nitong si Mang Roel, ngunit hindi bilang anak, kundi tila katulong na hindi binabayaran. Sa bahay nila, si Isay ang tagapagsalok ng tubig, tagahugas ng plato at tagapagluto. Sa gabi, hindi siya natutulog sa loob ng bahay kundi sa kamalig sa likod. "Isay, gising na! Wala ka ng kwenta kung hindi mo maibenta lahat ng kutsinta mo." Bulyaw ni Aling Maring isang umagang maulap habang binubuhos ang malamig na tubig sa natutulog na bata. Napakislot si Isay. Basang-basa ang kanyang duster at giniginaw ang kanyang payat na katawan. Ngunit walang reklamo. Tila sanay na sa mapait na trato ng kamag-anak. Tumayo siya, tinuyo ng tuwalya ang kanyang sarili at tahimik na hinanda ang mga tinda. Sa kanyang isipan, may isang pangarap na pilit niyang ikinukuble, ang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng tahimik na buhay, malayo sa mga sigaw at palahaw ng mga taong dapat sanay nagmamahal sa kanya. Pagdating sa palengke, tahimik siyang naupo sa gilid ng tindahan ng gulay. Inilatag ang kanyang mga plastik na lalagyan ng puto at kutsinta sa ibabaw ng kahoy na mesa. Isa-isa niyang inabutan ng flyer ang mga dumadaan. "Putot kutsinta po. Mainit-init pa," mahina niyang sigaw. "May 2 taon na bumibili." "Ang sarap nito, Isay," wika ng isang ele. "Talagang linamnam. Parang lutong ina mo yan, ano?" Napangiti si Isay kahit may lungkot sa mga mata. "Opo, recipe po niya." Ngunit may ilan ding lumalait. "Aba, anak ka ng dukha. Sa halip na mag-aral naglalako ka dyan. Baka bukas tambay ka na rin sa kalsada," sabi ng isang tambay na palaging nanunukso. Walang sagot si Isay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga, ngunit hindi siya lumuluha sa harap ng iba. Isang araw, matapos ang buong maghapon ng paglalako, pauwi na siya at nadaanan ng isang lumang punso sa tabi ng pilapil. Napansin niyang parang may kumikislap sa tabi nito, tila maliit na ilaw. Nilapitan niya at nagulat sa kanyang nakita. Isang maliit na nilalang, kalahating dangkal lang ang laki, nakasuot ng pulang salakot, may mahaba at puting balbas at tila nakatayo sa ibabaw ng halamang damong Maria. "Huwag kang matakot," wika ng nilalang. "Ako'y si Tandoy, isang duwende. Nakita ko ang kabutihan sa puso mo, Isay. At narinig ko ang bawat iyak mo sa gabi. Dumating na ang panahon para ikaw naman ang tulungan." Nanlaki ang mata ni Isay. Totoo po ba kayo?" Ngumiti si Tandoy. "Oo, at sa mga susunod na gabi, magpapakita ako sa iyo. Turuan kitang makausap ang kalikasan at gagabayan kita sa pag-angat ng iyong buhay. Ngunit tandaan, Isay, ang yaman at kabutihan dapat laging inuugat sa puso." Gulong-gulo pa rin ang isip ni Isay habang pauwi siya mula sa punso. Pabalik-balik sa kanyang alaala ang nakita't narinig ang duwendeng si Tandoy na nagsabing tutulungan siya. Sa murang edad, hindi na bago sa kanya ang magkwento ng kababalaghan. Noon pa'y madalas siyang kwentuhan ng kanyang ina tungkol sa mga nilalang ng kalikasan. Pero iba ang marinig sa aktwal ang tinig ng isang duwende. At mas lalong di ka panipaniwala na siya mismo ang pinili nito upang tulungan. Pagdating sa kamalig na tinutulugan niya, nagdasal si Isay. Kung totoo man po yon,
salamat. Pero kung panaginip lang, sana bukas gising pa rin akong may pag-asa. Kinagabihan, habang mahinang umuulan sa bubong, nagliwanag bigla ang isang bahagi ng madilim na kamalig. Doon, muli siyang binalikan ni Tandoy. Taglay ang liwanag mula sa isang maliit na sulo na tila di naapektuhan ng hangin o ulan. "Handa ka na ba, Isay?" tanong ng duwende. "Ha?" bulong ng naguguluhang dalagita. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang buhay mo'y magbabago, ngunit kailangan mo rin magbago. Hindi sapat ang dasal, kailangan mo rin ng tapang, sipag, at bukas na puso." Napayuko si Isay. "Wala naman po akong talento. Wala akong alam kundi maglako ng putot kutsinta." Lumapit si Tandoy. "At dahil dyan, tutulungan kita. Bukas ng gabi, pumunta ka muli sa punso. Magdala ka ng isang bagay na mahalaga sa'yo. Kahit isang lumang damit ng ina mo o kahit recipe notebook ninyo." Kinabukasan, halos walang gana si Isay magtinda. Hindi dahil tinatamad siya, kundi dahil puno ng tanong ang kanyang isipan. Totoo ba ang lahat? Hindi ba't baka bunga lang ng gutom o pagod? Sa palengke, may bagong bukas na karinderya sa tabi ng pwesto niya. Ang may-ari ay si Aling Tonya, isang mataray at mayaman na ginang. Nang makita si Isay, inirapan siya nito. "Bakit di ka na lang mag-apply sa akin bilang tagalinis? Halos limos na yang paninda mo." Pangungutya ng ginang. Nag-init ang tainga ni Isay, pero pinilit niyang ngumiti. "Salamat po, pero masaya na po ako sa tinda ko." Pagka-uwi, diretso siya sa lumang aparador ng kanyang ina. Hinanap niya ang maliit na kwaderno na pinaglalagyan noon ng resipe ng puto at kutsinta. Nang matagpuan niya ito, napaiyak siya. Sa bawat pahina ay may sulat kamay ng kanyang ina, may mantsa pa ng harina at asukal. "Ito ang alaala mo, inay. Sana mapanatili ko ito." Pagsapit ng gabi, mahigpit niyang yakap ang kwaderno habang palihim na lumabas. Sa ilalim ng buwan, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa punso. Sa kanyang pagdating, nakita niya si Tandoy na tila may inaabangang bituin sa langit. Paglapit niya, tumingin ang duwende sa kanya at ngumiti. "Dinala mo?" "Opo." Iniabot ni Isay ang kwaderno. Tiningnan ito ni Tandoy. Pinikit niya ang mata at tila may binubulong sa hangin. Biglang may liwanag na nagmula sa loob ng punso. Unti-unti, isang butil ng palay na kulay ginto ang lumutang sa ere at dahan-dahang bumagsak sa harapan ni Isay. "Ano po to?" "Iyan ang mutya ng galing," sagot ni Tandoy. "Sa bawat lutong ilalagay mo rito ang puso mo. Ito'y magiging masarap na di mo pa nararanasan. Ang lasa nito'y magpapaalala sa mga tao ng pagmamahal, pag-aaruga at tahanan." Hindi makapaniwala si Isay. "Mutya ng galing?" Ngunit tandaan, Isay, kapag ginamit mo ito sa kasakiman, mawawala ito at hindi mo na muling makikita ang punso na ito. Tumango si Isay. "Pangako po, gagamitin ko ito para sa mabuti." Bago siya umalis, binigyan pa siya ni Tandoy ng isang maliit na garapon na may pulbos. "Ihalo mo ito sa una mong lutuin bukas ng madaling araw. Sa tamang timpla at pusong tapat, makikita mong ang mundo ay marunong tumugon sa kabutihan." Pagbalik ni Isay sa bahay, hindi siya nakatulog. Maaga siyang nagbangon. Hinanda ang galapong, asukal at niyog. At sa unang pagkakataon, inihalo niya ang pulbos at tinig-isang patak ng mutyang butil sa bagong kutsinta. Mabango, makinis, at kumikislap sa init ang bagong lutong kutsinta. Nang tikman niya, naluha siya. Sapagkat ang lasa ay di lang masarap, parang naririnig niya ang tinig ng kanyang ina. Maaga pa lang ay nakatayo na si Isay sa palengke. Karaniwan ay inaabot siya ng 7:00
bago makapwesto. Pero sa araw na iyon, bago pa man sumikat ang araw, nakaayos na ang mga bagong kutsinta sa mesa niya. Kumikinang ang ibabaw ng bawat bilog na piraso, tila may pulbos na ginto sa bawat isa. Hindi na siya gumagamit ng plastik na lalagyan. Nilatag niya ito sa bagong malinis na bilao na tinakpan ng dahon ng saging. Habang dumarating ang mga suki at mamimili, isa-isang lumalapit ang mga ito. "Isay, ito ba yung bago mong timpla?" Tanong ng Ale na dating bumibili sa kanya. "Opo," nahihiyang sagot niya. "Sinubukan ko pong baguhin ng konti ang luto kagabi." Kumuha ng isa ang Ale. Pagtikim pa lang ay tila nanlaki ang mata nito. "Diyos ko, Isay, para akong bumalik sa pagkabata. Ganito ang luto ng lola ko noon, sa Bicol pa." Napangiti si Isay. "Salamat po." Isa pang matandang lalaki ang lumapit. "Bigyan mo ako ng 6. Tikman ko rin nga." Sa bawat dumadaan at tumitikim, iisa ang komento. "Parang may damdamin ang luto." May ilan pa nga na napapaluha, hindi dahil sa anghang o alat, kundi sa alaala ng minamahal nilang pumanaw o iniwang tahanan. Sa loob lamang ng isang oras, ubos na ang kanyang paninda. Habang pauwi, mas magaan ang pakiramdam ni Isay. Hindi lang dahil kumita siya ng doble kaysa dati, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Ngunit nang makauwi na siya sa bahay ng tiyahin, sinalubong siya agad ng bulyaw. "Bakit ang aga mo? Siguradong wala na namang nabenta," sigaw ni Aling Maring. "Ubos na po. Ngayong araw," mahinahong tugon ni Isay. Napakunot ang noo ng tiyahin. "Ha? Imposible. Anong ginawa mo? Nagbenta ka ng sarili mong kaluluwa?" "Hindi po. Nagbago lang po ako ng timpla." Napangisi si Mang Roel. "Abay kung ganon, magluto ka pa. Mas marami." Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagbuhos ng biyaya kay Isay. Araw-araw, mas dumadami ang mga bumibili sa kanya. May dumadayo pa mula sa kabilang barangay para lang matikman ang kanyang produkto. Unti-unti, nakabili siya ng bagong kaserola, bagong kawali, at mas malinis na lalagyan. Ang dating tagpi-tagping duster ay napalitan ng simpleng bagong damit mula sa palengke. Pero hindi naging masaya ang lahat sa tagumpay ni Isay. Parang may engkanto sa luto ng batang iyon, bulong ng ilang naninibugho. Hindi yan normal. Kabilang sa mga naiinggit ay si Aling Tonya, ang may-ari ng karinderyang malapit sa pwesto ni Isay. Araw-araw, pabawas ng pabawas ang kanyang kita dahil sa paglakas ng benta ng dalagita. Sa isip niya, hindi maaaring isang ulila lang ang manguna sa panlasa ng mga tao. Isang hapon, nagkunwaring mamimili si Aling Tonya at bumili ng 5 kutsinta. Pinatikim niya ito sa isang mambabarang na kilala sa kabilang baryo. Isang matandang babae na kilala sa ngalang Manang Salve. Pagkakain ng kutsinta, tahimik si Manang Salve. Pinikit ang mga mata sa kapabulong na nagsalita. May halong mutya ito, hindi gawa ng karaniwang sangkap. May basbas ng elemento. Napatingin si Aling Tonya. "Anong klaseng elemento?" "Isang duwende, mabuting uri, pinoprotektahan ng bata. Pwede mo ba siyang alisin?" "Ang alin? Ang proteksyon? Pwede, pero kailangan ng kapalit. Dugo, itim na manok at isang gamit ng bata." Napangisi si Aling Tonya. "Makukuha ko yan. Gusto kong mawala sa palengke ang batang yan. Wala siyang karapatang umangat ng ganyan samantalang ako ang may puhunan." Samantala, si Isay ay walang kaalam-alam sa binabalak laban sa kanya. Sa kanyang puso, ang nais lamang niya ay makapag-ipon para sa paaralan. Araw-araw ay naglalagay siya ng kaunting kita sa isang lumang lata na tinago niya sa ilalim ng kamalig. Plano niyang mag-enroll sa darating na pasukan. Hangad niya ay makapag-aral muli, makabalik sa classroom, kahit sa pampublikong paaralan lamang.
Kinagabihan, muling nagpakita si Tandoy sa kanya. "Kumusta ang pagluluto mo, Isay?" tanong ng duwende. "Masaya po ako. Ang dami pong natutuwa sa niluluto ko. Pakiramdam ko po, may silbi na ako." Ngumiti si Tandoy. "At yan ang totoo. Ang taong lumuluto mula sa puso ay hindi kailanman magugutom sa buhay. Ngunit mag-ingat ka, Isay. May mga matang naninilip. May mga taong ayaw makakita ng liwanag ng iba." Natigilan si Isay. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "May panganib na paparating. Pero huwag kang matakot. Basta't totoo ang puso mo, lalaban para sa iyo ang kalikasan." Sa kanyang pagbalik sa pagtulog, dinala ni Isay ang mensahe sa kanyang puso. Hindi pa niya alam kung anong panganib ang tinutukoy ni Tandoy. Ngunit ang totoo'y papalapit na ang unang pagsubok na susukat sa kanyang tapang. Biyernes ng gabi. Maaga nang nakapagluto si Isay ng kanyang mga panindang kutsinta para sa susunod na araw. Inayos niya sa mga bilao, sinigurong may takip at nakalagay sa malinis na sako. Pagkatapos, inilagay niya sa gilid ng kanyang papag ang maliit na garapon ng pulbos na bigay ni Tandoy, pati na rin ang kwaderno ng kanyang ina kung saan nakasulat ang mga orihinal na resipe. Hindi alam ni Isay, minamanmanan na pala siya mula sa dilim. Si Mang Roel mismo, sa utos ni Aling Tonya, ay naglakad papasok sa kamalig habang natutulog ang dalagita. Tahimik itong pumasok, pinigil ang paghinga habang palihim na lumalapit sa tabi ng papag. Nakita niya ang kwaderno. Kinuha ito. Nakita rin niya ang maliit na garapon. Kinuha rin. Dahan-dahan siyang umatras palabas. Ngunit biglang napunit ang sako sa sahig at nahulog ang isa sa mga bilao ng kutsinta. Tumunog ang pingas ng kawayan sa sahig at nagising si Isay. "Ano po yan?" Napabalikwas siya. Agad tumakbo si Mang Roel palabas ng kamalig. Hindi na niya nagawang makita kung sino ang pumasok, ngunit sigurado siyang may kumuha ng mahalaga. Hinagilap ni Isay ang garapon. Wala na. Ang resipe ng kanyang ina nawawala rin. Hindi pwede ito. Halos maiyak siya habang hawak ang natumbang bilao. Kinabukasan, malungkot ang pagbebenta ni Isay. Wala ang mutya, wala ang pulbos. Ang tinimpla niyang kutsinta ay tila wala sa dating lasa. Hindi rin siya makangiti sa mga mamimili. Parang may kulang sa kanyang puso. Ilang suki ang tumikim ng bagong lutong kutsinta, ngunit may ilang napakunot ang noo. Parang hindi ito yung dati. Masarap pa rin, pero parang nawalan ng kaluluwa. Pakiramdam ni Isay ay binunutan siya ng tinik na wala namang nakikita ang iba. Sa isang iglap, bumalik ang pakiramdam ng pagiging inutil, ng pagiging maliit sa harap ng mundo. Pagka-uwi, dumiretso siya sa punso. "Tandoy!" sigaw niya. "Tandoy, patawad po. Nawawala ang garapon. Nawawala rin po ang resipe ni Inay. Kinuha po." Maya-maya ay lumabas si Tandoy mula sa puno ng punso. May bakas ng lungkot sa mukha. "Alam ko, Isay, nararamdaman ng punso kapag ninanakawan ng intensyong masama ang mga sagradong bagay. Kaya po ba nawala ang lasa ng kutsinta ko? Kasi wala na ang pulbos?" Tumango si Tandoy. "Hindi lang dahil wala ang pulbos, kundi dahil nawalan ka ng kumpiyansa. Tandaan mo, hindi mutya o sangkap ang tunay na nagpapasarap sa gawa mo. Ikaw ang nagpapalasa nito, ang puso mo, ang alaala ng ina mo. Pero, paano ko po babawin ang mga bagay na iyon? Makinig ka ng mabuti, Isay. Ang mga gamit mo ay dinala sa bahay ng mambabarang. Isa siyang matandang babae na may madilim na hangarin. Nakipagkasundo ang isang sakim na babae sa kanya upang wasakin ang liwanag na nasayo. Nakakatakot po. Hindi ka nag-iisa." Mula sa likod ni Tandoy ay lumabas ang dalawang maliit na nilalang, isang duwendeng babae na may suot na kulay kahel at isang duwendeng bata na may hawak na pamalo. Ito si Naikli at si Piging, mga alagad ng punso.
Sasamahan ka nila. Napaluha si Isay. Pupunta po ba ako sa bahay ng mambabarang? Huwag mo silang labanan sa galit, Isay. Dalhin mo ang kapayapaan. Dalhin mo ang alaala ng iyong ina. Kapag nahanap mo ang kwaderno, basahin mo sa harap nila ang unang pahina. Iyon ang pananggalang. Kinagabihan, dala ang isang maliit na ilawan. Naglakad si Isay kasama ang 2 duwendeng tagapagbantay. Tahimik ang paligid, tila ang mga hayop ay ayaw gumawa ng ingay. Sa madamong bahagi ng bukirin, nakita nila ang lumang bahay kubo ni Manang Salve. Sa bubungan nito ay may nakapaskil na tuyong palaspas at buntot ng itim na pusa senyales ng isang malakas na mambabarang. Nariyan sa loob ang gamit mo, bulong ni Nikely. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Pag nakita mo ang kwaderno, hawakan mo agad at bigkasin mo ang unang pahina. Tahimik na pumasok si Isay sa bakuran. Sa ilalim ng sahig ng bahay, nakita niya ang mga itinagong gamit, ang garapon ng pulbos at ang resipe ng ina niya. Ngunit bago pa niya maabot ito, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Manang Salve. Sa wakas, ang batang may mutya. Pakibalik po ang gamit ko. Hindi ko po kayo sinaktan. Wala kang karapatang magtagumpay, batang hampas lupa. Ang biyaya ay para sa may kaya. Hindi na nagpatumpik si Isay. Hinawakan niya ang kwaderno ng kanyang ina at binuklat ang unang pahina. Malinaw na nabasa niya ang isinulat. Sa bawat lutong may pagmamahal, may buhay. Sa bawat timplang galing sa puso, may biyayang ibabalik ang kalikasan. Pagkasambit niya nito, biglang nagliwanag ang kwaderno at kumulog sa paligid. Nabitawan ni Manang Salve ang kanyang baston at napaatras. Sumigaw si Nikely. Ngayon, Isay. Hinawakan niya ang garapon at tumakbo palabas. Humabol si Manang Salve ngunit isang malakas na ihip ng hangin mula sa punso ang bumalot sa paligid ng bahay. Napatigil ang matanda, hindi makagalaw. Pagkalampas sa bakod, napaupo si Isay sa damuhan. Muling lumapit si Tandoy. Hindi mo sila nilabanan sa dahas, kundi sa alaala at kabutihan. Iyon ang tunay na lakas. Kinabukasan, muling nagluto si Isay ng kanyang puto at kutsinta. Hindi niya ginamit ang pulbos, pero huminga siya ng malalim at tinimplahan ito ng buong pusong alaala, ng kanyang ina, ng mga mabubuting suki, ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At sa unang kagat ng kanyang paninda, ngumiti ang suki. Isay, ito ang lasa ng tahanan. Hindi maipaliwanag ni Isay ang saya sa kanyang puso habang tinatanggap ang mga papuri ng mga suki. Gabi pa lang ay pinilahan na ang kanyang puto at kutsinta. May ilan pang nakikiusap na kung pwedeng magpareserba sa susunod na araw. Isay, iha, magdagdag ka na ng paninda mo, ha? Sabi ng isang matandang mamimili. Kung pwede lang iyan i-deliver araw-araw sa munisipyo, baka ikaw na ang maging supplier doon. Sabi naman ng isa pang binatang suki. Hindi makapaniwala si Isay na mula sa paninindak ng isang mambabarang kagabi, ngayoy saganang biyaya naman ang dumadaloy sa kanyang simpleng buhay. At higit sa lahat, muli siyang nanumbalik sa alaala ng kanyang ina. Sa bawat tikim ng tao sa kanyang produkto, para bang muling naririnig niya ang tinig ni Inay na nagtuturo sa kanyang magluto. Dahan-dahan lang ang halo, anak. Huwag puro apoy. Kailangan damay ang pagmamahal. Sa sumunod na linggo, isang opisyal ng barangay ang dumating sa pwesto ni Isay. Ikaw ba si Isay? Yung batang nagtitinda ng puto at kutsinta na pinipilahan araw-araw? Opo, ako po yon. Kinakabahang sagot ng dalagita. Abay, paborito ka ngayon ng mga taga-opisina sa munisipyo. Nasa listahan ka na raw para sa programang Kabuhayang Kayang-Kaya. Bibigyan ka ng puhunan para mapalago ang negosyo mo. Parang nabingi si Isay. Hindi niya alam kung panaginip iyon. Napaluhod siya sa tuwa habang tahimik na umaagos ang luha.
Patawad, inay. Naging mahina ako noong una. Pero heto na. Nagsisimula ng umangat ang buhay ko. Sa mga sumunod na araw, katuwang na niya ang ilang kabataang ulila rin sa paglalako. Tinuruan niya silang magluto ayon sa resipe ng kanyang ina. Dinala rin niya ang mga ito sa punso upang ipakilala kay Tandoy. Hindi lang ako ang dapat umasenso, wika ni Isay. Gusto kong tulungan ang iba na katulad ko. Napangiti si Tandoy. Ang tunay na ginto ay hindi lang ang yumaman ka, kundi ang maisama mo ang iba sa pagangat. Ngunit habang patuloy ang pagangat ni Isay, tila isang anino ang unti-unting gumagapang mula sa gilid ng kadiliman. Sa isang malamig na gabi, habang nananaginip si Isay ng kanyang ina, isang tinig ang gumambala sa kanyang panaginip. Isay, mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang laban. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong baryo ay payapang natutulog, may isang bahagi ng kagubatan na tila bumubulwak sa malamig na hangin at bulong ng masasamang espiritu. Sa gitna nito ay isang lihim na lugar na hindi basta nararating ng karaniwang tao. Isang pugad ng kadiliman kung saan nagsasagawa si Manang Salve ng kanyang mga makalumang ritual. Nakaupo siya sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin, abo ng pinatuyong ahas at durog na kuko ng uwak. Sa harapan niya ay isang lumang palayok na may kumukulong itim na likido. Sumisingaw ang amoy ng pinagsamang bulok na dahon at dugo ng paniki. Panahon na upang ibalik ang balanse. Kung hindi akin ang liwanag, akin ang anino, bulong ni Manang Salve habang inaawit ang sinaunang dasal ng mga mambabarang. Sa likod niya ay si Aling Tonya, hawak-hawak ang isang piraso ng panyo ni Isay na may bahid ng pawis at asin mula sa kanyang paglalako. Ito ang gamit mo. Sa pawis ng tagumpay mo, doon kita ibaba, sabi niya habang iniabot ang panyo kay Manang Salve. Ibinuhos ng matanda ang pawisan panyo sa itim na palayok at agad itong nag-alab ng kulay berde. Sumambulat ang kakaibang liwanag sa itaas. Isang anino ng batang babae na sumisigaw sa takot, isang anyong gaya ni Isay, tila sinasakal ng mga aninong walang muka. Simula ngayon, bawat puto at kutsinta mo ay malalason ng takot, saad ni Manang Salve. Hindi lason ng katawan, kundi lason ng isipan. Ang mga kakain ay makakakita ng mga ilusyon, masamang alaala at bangungot. Kinabukasan, habang si Isay ay masiglang nagtitinda sa gilid ng plaza, agad siyang dinumog ng mga mamimili. Ngunit sa unang araw ng pagbukas ng kanyang paninda, isang matandang lalaki ang biglang napaupo at napaiyak habang kumakain. Ang nanay ko, bakit niya ako iniwan? Bakit ko siya sinaktan? Bulalas ng matanda habang lumuluha. Kasunod nito, isang bata ang biglang napatili at tumakbo palayo. May multo sa loob ng kutsinta. May malaking mata. Ayoko na po. Nagulat si Isay. Isa-isang lumalayo ang mga mamimili. Ang ilan ay namumutla, nanginginig, at ang iba na may namimilipit sa pagkabahala. Ang dating masayang paninda ay tila naging sanhi ng kalituhan at takot. Isay, anong inilagay mo sa mga kakanin mo? Tanong ng isang ina na may dalang anak na umiiyak. Bakit ganito ang epekto? Parang may kulam. Nanginig ang dalagita. Hindi po, pareho pa rin ang timpla ko. Wala po akong binago. Nagtataka rin po ako. Ngunit bago pa siya makapaliwanag, may mga nagsimulang tumalikod. Napuno ng pangamba ang hangin sa paligid ng kanyang pwesto. Maging ang mga dati niyang suki ay tila hindi na makatingin sa kanya. Kinagabihan, lumuhod si Isay sa harap ng punso, umiiyak at nagmamakaawa. Tandoy, Naikli, Piging, tulungan niyo po ako. May masamang nangyayari sa mga tinda ko. Hindi ko po alam kung bakit. Lumabas ang 3 duwende, halatang nababahala. Si Tandoy ang unang nagsalita. Isay, may aninong bumasag sa balanse ng hangin.
May mambabarang na sumumpa sa iyong paglago. Gamit ang iyong sariling pawis, nilason niya ang diwa ng iyong mga gawa. Napaiyak si Isay. Anong dapat kong gawin? Ayoko pong mawala ang tiwalang ibinalik sa akin. Ayoko pong bumalik sa dilim. Sumagot si Naikli. Hindi sapat ang dasal. Kailangan mong dalawin ang pinagmumulan ng kadiliman, ang puno ng saging na may itim na bulaklak. Nandoon ang ugat ng sumpa. Kailangan mong bunutin iyon bago lumalim pa ang epekto. Ngunit hindi iyon basta nalalapitan, dagdag ni Piking. May bantay ang punong iyon, isang uwakang asul, nilalang na tagapagtanggol ng mga itim na sumpa. Hindi mo siya matatalo ng mag-isa. Nagpakatatag si Isay. Kahit mahirap, kahit delikado, pupuntahan ko. Hindi ko hahayaang ang kabutihang pinaghirapan ay sirain ng kasakiman. Sa sumunod na araw, iniwan ni Isay ang kanyang pwesto. Sa halip, dinala niya ang kanyang mga gamit papunta sa kakahuyan sa paanan ng bundok, kung saan itinuturo ng mga duwende ang direksyon ng punong may itim na bulaklak. Sa kanyang paglalakad, sinalubong siya ng malamig na hangin at ang mga puno ay tila lumuluha ng hamog. Sa tuwing lalapit siya sa gitna ng kakahuyan, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib, tila may pumipigil sa kanya. Nang makita niya sa wakas ang puno ng saging na may itim na bulaklak, napalunok siya ng takot. Sa sanga nito, nakaupo ang uwakang asul. Isang dambuhalang uwak na may asul na balahibo, tilaw na matang lumiliyab, at tinig na tila halakhak ng masamang espiritu. Isa ka na namang biktima ng pag-angat na nais wasakin, wika ng uwak. Bakit mo gustong tanggalin ang sumpa? Hindi ba't mas madali ang mabuhay sa dilim? Lumapit si Isay kahit nanginginig. Hindi ako ipinanganak upang magdala ng takot. Hindi ko po hiniling ang kasikatan. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng marangal at may dangal. Tumawa ang uwakang asul. Pangarap lang yan ng mga mahinang nilalang. Kung gusto mong alisin ang sumpa, kailangan mong ialay ang isang bagay na mahalaga. Ano po iyon? Tanong ni Isay. Ang iyong tinig. Isang boses ng pag-asa na ginamit mo sa pagtawag, pagtinda, at pagdamay. Ialay mo ito sa akin at ibabalik ko ang linis ng iyong mga kakanin. Tumulo ang luha ni Isay. Alam niyang mahirap mawalan ng boses. Lalo ito ang gamit niya sa araw-araw na pamumuhay. Ngunit naalala niya ang mga bata, ang matatanda, ang mga taong umaasa sa kanya. Kung ito ang kabayarang kailangan, handa siyang magsakripisyo. Sa lakas ng loob, lumapit siya at sabing, "Kung ang tinig ko ay magsasalba ng mas marami, kunin niyo po." Isang sigaw ng hangin ang sumiklab, kumulog, umilaw ang langit, at sa isang iglap, ang itim na bulaklak ay nahulog sa lupa at ang uwakang asul ay naglaho na parang usok. Nang dumilat si Isay, hindi na siya makapagsalita. Ilang araw matapos ang pagharap ni Isay sa uwakang asul, unti-unting bumalik sa normal ang mga mamimili sa kanilang baryo. Ang dating mga reklamo at bangungot mula sa kanyang mga kakanin ay tila nalimot na. Muli siyang kinilala bilang ang batang nagtitinda ng pinakamasarap na puto at kutsinta. Ngunit ngayon, may isang malaking pagkakaiba. Wala nang tinig si Isay. Hindi na siya makapagsalita. Sa tuwing babati ang mga suki, isang maamong ngiti na lamang at pagtango ang kanyang naibibigay. May ilan sa unay nagtaka at nagtatanong, bakit hindi na nagsasalita si Isay? Ngunit sa mga mata ng dalagita, naroon ang determinasyon at kabutihan, kaya't di na sila nagtanong pa. Sa halip na mawala ng gana ang mga mamimili, lalo pang dumami ang tumatangkilik sa kanya. Dahil sa kanyang katahimikan, mas nakita ng mga tao ang kanyang tapat na puso, ang kanyang maamong pagngiti, at ang sakripisyong hindi ipinagmamalaki. Alam mo, si Isay lang ang tindera na kahit hindi nagsasalita, parang napapaamo ang araw ko. Wika ng isang guro. Ganyan ang tunay na kabutihan,
Hindi kailangang ipagsigawan. Dagdag naman ng isa pang ina na madalas bumili para sa kanyang mga anak. Dahil dito, isang opisyal ng munisipyo ang lumapit kay Isay habang siya ay tahimik na nagtitinda. May dala itong sobre. "Iha, ito ang liham mula sa mayor. Ipinapasa ka namin sa isang programang para sa mga kabataang negosyante. Bibigyan ka ng mas malaking puhunan para makapagtayo ka ng sarili mong tindahan. May mga voluntaryong gustong tumulong sa'yo." Ngiting wika ng opisyal. Hindi makapaniwala si Isay. Tumingala siya sa langit, tila nagpasalamat sa kanyang ina at sa mga duwending patuloy na gumagabay sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nagtungo si Isay sa punso upang magpasalamat kina Tandoy, Naikli at Piging. Isinabit niya ang isang garland ng maliliit na putot kutsinta sa harap ng punso, gaya ng pagsasabit ng alay. Yumuko siya at pinikit ang mata. Nagpakita si Tandoy, bitbit ang isang maliit na banga. "Tinatanggap namin ang iyong alay, Isay. Hindi mo na kailangan pang magsalita upang marinig ng kalikasan ang nilalaman ng iyong puso. Hindi matutumbasan ng anumang salita ang kabutihang pinili mong panindigan," sabi naman ni Naikli. "Pero may regalo kami sa iyo," sabay abot ni Piging ng gintong palito na tila ginagamit sa pamaypay. Kinuha ito ni Isay, tumingin sa kanila nang may tanong sa mata. "Iyan ay palitong aling-aungaw. Tuwing ikaw ay maglalagay nito sa bibig mo at hihipan ito sa hangin, maririnig ng mga tao ang laman ng puso mo, kahit hindi ka magsalita," paliwanag ni Tandoy. Tumingin si Isay sa palito. Hinipan niya ito. Sa paligid, may dumaloy na hangin at mula sa kalangitan ay tila may tinig na bumulong sa lahat ng mga natutulog sa baryo. Ang kabutihan ay hindi kailangang isigaw. Sapat na ang puso ay totoo. Kinabukasan, hindi man nagsalita si Isay. Naramdaman ng bawat mamimili ang kakaibang init sa bawat kagat ng kanyang kakanin. Para bang may kasamang dasal, may kasamang alaala ng yakap ng ina, at pag-asang hindi na muling mauuwi sa gutom at luha. Habang siya'y naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang batang babae, marungis at nagugutom. Walang sinabi si Isay. Umupo lamang siya sa tabi ng bata, hinati ang kanyang mga natirang puto at kutsinta at inabot ito. Tahimik silang kumain sa ilalim ng punong mangga. Tumingin ang bata kay Isay at tinanong, "Ate, bakit hindi ka nagsasalita?" Ngumiti lang si Isay. Hinipan niya ang palitong alingaungaw at isang malamig ngunit malinaw na tinig ang narinig ng bata mula sa hangin. "Hindi ko kailangang magsalita para mahalin ka." Ilang buwan na ang lumipas mula nang tumanggap si Isay ng tulong mula sa munisipyo. Mula sa simpleng puto at kutsinta, nagkaroon siya ng maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Mura ngunit malinis, may maliit na mesa at upuan at may pangalang karatula. Puso't kakanin ni Isay. Ang dating mga tumatawang kamag-anak, ngayon ay nakakuyom ang palad at hindi makatingin sa kanyang mga mata. Ang mga taong dati nangaalipusta, ngayoy pumipila at bumibili sa kanya araw-araw. Ngunit si Isay, tahimik pa rin. Hindi lumaki ang ulo, hindi nagsalita ng masama, at hindi nagbago ang kanyang ngiti. Isang araw, isang matandang babae ang humandusay sa harap ng kanyang pwesto. Maputla, marumi ang kasuotan, at halatang gutom. Tinignan siya ni Isay, at kilala niya agad. Si Aling Tinay. Ang tiyahing nagpalayas sa kanya, ang unang tumampal sa kanyang pisngi, at nagsabing wala siyang mararating. Hindi makatingin si Aling Tinay kay Isay. Nanginginig ang kamay at halos hindi makapagsalita. Ako'y gutom na. Isay, kung may tira ka." Naglalaglagan ang luha ni Aling Tinay habang sinasabi ito. Hindi nagdalawang isip si Isay. Tahimik niyang kinuha ang isang bilao ng bagong lutong puto, kutsinta, at isang basong salabat.
inabot niya ito sa kanyang tiyahin at tinapik ng marahanang balikat. Hinipan niya ang kanyang mahiwagang palitong alingawngaw at mula sa hangin ay narinig ni Aling Tinay ang mga salitang, "Ang galit ay hindi ko piniling dalhin. Ang kapatawaran ang nais kong ialok." Tuluyang humagulgol si Aling Tinay at niyakap ang dalagitang minsan niyang itinakwil. Muling bumisita si Isay sa punso. Sa pagkakataong ito, dala niya ang kanyang kinita, ilang supot ng bigas, bagong kakanin at piraso ng ginto mula sa kanyang munting alkansya. "Para sa inyo po mga kaibigan," bulong niya habang iniaalay ito. Muling lumitaw sina Tandoy, Naikli at Piging. Ngunit ngayon, may kasama na silang matandang duwende, may puting balbas at may baston na gawa sa punong saging. "Ikaw na ang itinakda, anang matandang duwende. Ikaw ang magiging tagapangalaga ng kabutihan sa inyong baryo. Hindi mo ginamit ang kapangyarihan para sa paghihiganti. Hindi mo pinaramdam ang galit. Sa halip, nagtanim ka ng malasakit at sa puso mong puno ng pag-unawa, tumubo ang ginto ng tunay na buhay." Hinipan ng matandang duwende ang hangin. Mula sa mga ulap ay bumaba ang mumunting ilaw at ang katawan ni Isay ay nabalot ng malamlam na liwanag. Hindi nasaktan, kundi napayapa. Muling lumitaw ang kanyang tinig, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang tinig ay tila may musika. Tuwing siya'y magsalita, may aliwalas sa mga makakarinig. Mula sa batang iyak ng iyak hanggang sa matandang naliligaw, lahat ay tila nabibigyan ng pag-asa. Bilang gantimpala, tinuro ng mga duwende kay Isay ang lihim na silid sa ilalim ng punso. Naroon ang isang lumang baul na may laman, gintong barya, perlas at mutya. Ngunit higit pa riyan, isang mahiwagang aklat na may pamagat. Aklat ng likas na kabutihan. Nasa iyo ang karapatan na ituro ang kabutihang ito sa iba. Kung nanaisin mong mamuhay ng simple ay maaari. Kung gusto mong gamitin ito upang tumulong, mas higit kang pagpalain. Ani Tandoy. Muling yumuko si Isay. Humawak sa aklat at isinara ang baul. Lumipas ang panahon. Si Isay, na dating ulilang pinapalayas, ay naging kilala hindi lamang sa kanilang baryo kundi sa kalapit na mga bayan. May mga kabataang ginagaya ang kanyang sipag. May mga matatandang natutong tumulong muli. At sa tapat ng kanyang munting pwesto, may nakasulat sa isang kahoy na tabla, "Hindi kailanman hadlang ang kahirapan sa taong may pusong tapat." At sa bawat kutsinta na inaabot, sa bawat putong inilalako, naroon ang kasaysayan ng isang ulilang tinulungan ng duwende, isang dalagitang piniling magmahal sa halip na magalit, at sa huli ginantimpalaan hindi lamang ng ginto, kundi ng karangalang hindi kayang bilhin. Wakas.